Patuloy na rin ang pagbaba ng tubig sa Marikina River sa may bahagi ng Tumana. Pero sa kabila nito, hindi pa rin kampante ang mga residente at rescue volunteers at patuloy pa rin ang kanilang monitoring. Lalo na't maraming lugar pa rin sa paligid ng Marikina, gaya po ng Rizal at Bulacan, ang patuloy na inuulan kagabi. At natuto na rin daw sila sa mga leksyon ng nagdaang bagyong Ondoy dahil may pinapaganang sirena at warning systems ang barangay Tumana. Alerto na rin sila sa paglikas kung sakaling tumaas na ang baha. At para po sa pinakauling balita, kaugnay ng sitwasyon ngayon ng Marikina River, nakatutok doon si Dante Perello. Dante? Yes, Rhea, bagamat maulan nga ngayong umaga dito, ay bumaba naman ang level ng tubig dito sa Marikina River. Rhea, laking pasasalamat ng mga residente rito matapos ngang tumigil ang mga pag-ulan. Hudyat raw kasi ito na hindi natataas sa taapaw ang tubig sa Marikina River. Sa pinakahuling monitoring ng Marikina Rescue 161 Rhea, kaninang alas 4 ng madaling araw, ay nasa 14.3 meters na lang ang level ng tubig sa ilog. Malayo na ito kung ikukumpara sa critical level na 16 meters, kaya wala na raw dapat ipangamba. Dahil nga sa magandang balitang yan, pinauwi na ang mga evacuees sa Bautista at Nangka Elementary School. Makakauwi na rin anumang oras ngayong araw ang may 154 na pamilya o 754 na evacuees sa Bulela Covered Court sa Barangay Malanday. Yan ang latest mula rito sa lungsod ng Marikina. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dante Perello. Samantala, nananatili pa rin lubog sa baha ang ilang barangay sa Malabon at Valenzuela kagabi, pero ang baha ay hindi naman po kataasan kumpara noong magsisimula pa lang ang mga pag-ulan kahapon na umaga. Sa barangay Pasolo sa Valenzuela nga po, halos wala nang silbi ang bota sa taas ng tubig, pero kahit daw matagal na kalbaryo ang palagiang pagbaha sa ilang residente, nahihirapan daw silang iwan ang lugar na ito. Sa Mabolo, Valenzuela naman, pahirapan ang pagbiyahe naman ng mga pedicab. Baha rin po ang ilang bahagi pa ng lungsod, lalo na yung mga malapit sa Mikawayan River, at sa Malabon naman, naperwisyo rin ng pagbabaha ang mga residente doon at ang ilang bahay pinasok na ng tubig. Sa barangay Doña Juana, hanggang 20 pa rin ang taas ng baha kagabi, pero may ilang barangay din na halos 2 buwan ng lubog sa baha ang kanilang tahanan. Kaya eto po, makibalita na po tayo sa sitwasyon ngayon sa Camanava at nasa Valenzuela City ngayon. Sa Valenzuela po, si Maria Ausente ng GMA News. Maria? Yes, Pia, magandang umaga. Medyo malamig yung nararamdaman natin ngayon dito tayo sa may Valenzuela City at may panaka-naka tayong pag-ambon na nararanasan kung medyo umuulan-ulan nga sa ibang bahagi ng Metro Manila. Dito naman sa Valenzuela, kanina mga alas 2 ng madaling araw, panaka-nakang pag-ulan lang, pag-ambon lang yung ating naranasan. Samantala sa pag-ikot-ikot naman natin dito sa Camanava area, may ilang area dito na humupa na talaga yung baha. Pero meron pa rin mangilan-ilan na tila araw pa raw ang bibilangin bago tuluyang humupa ang baha ayon na rin sa mga residente. Tulad na lamang yan dyan sa bahagi ng Barangay Arcong Bato sa Valenzuela, Pia. Sa bahagi naman ng Barangay Santolan sa Malabon, gutter level na lang ang tubig. Antabayanan maya-maya sa aking pagbabalik ang iba pang mga impormasyon tungkol dyan sa mga flood updates natin dito sa Camanava area. Balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, Maria Ausente. Samantala, hindi rin nakaligtas ang iba pang bahagi ng Metro Manila sa epekto ng walang humpay na pag-ulan kahapon. Gaya na lamang sa Ross District ng Quezon City kung saan muntik nang umapaw ang isang creek doon. Kaya naman ilang residente gumawa na ng mga improvised na bangka na libreng masasakyan ng kanilang mga kabarangay. Ilang mga sasakyan din ang tumirik dahil sa taas ng baha. May mga kotse kasi sa Mother Ignacia Street na nagpumilit na sumuong sa baha, pero sa huli hindi kinaya ang taas ng tubig, ang taas dahil takip na yung hood niya. Sa San Juan naman, abot dibdib ang naging baha, partikular sa Barangay Salapan, nakabilang sa mga flood-prone areas sa Metro Manila na posibleng dahil sa pagbara ng ilang estruktura sa daanan ng tubig. Ayon sa isinasagawa pagsusuri ng MMDA, ilang waterways na ang hindi nagagamit dahil may mga nakatirik na mga bahay. At ang may pinakamaraming nakatayong mga bahay sa daluyan ng tubig, ang Pateros, Maynila at Pasay City. Matatagpuan naman sa Quezon City ang pinakamalaking porsyento ng daluyan tubig na hindi na kayang linisin pa ng MMDA dahil masyadong makipot ang mga ito at may mga nakatirik na bahay. Kaya maganda yung kampanyang iniulunsad kayo ng MMDA. Baklas bahay. Di kaugnay ng mga dredging ng mga daluy ng tubig. Sa pag-aaral ng Asian Development Bank noong 2005, lumilitaw na 7,000 mahigit ang mga tonelada to
na basura ang itinatapon sa Metro Manila. Yes. At 5,000 lang po ang nadadala sa mga basurahan. So, nasan yung 2,000? Nandiyan sa mga estero. At karimitang nakikita natin, 70% po na itinatapon dyan, plastic. Kaya malaking tulong po ninyo Yes. para hindi tayo bumaha. Kaya para pag hindi na sasama ang panahon, lahat ng mga taga-Marikina kinakabahan na. Oo nga. Hindi ba? Kasi nung 2000 po, 10 metro ang ilog. Ngayon, 3 metro na lang yan. Kaya dahil sa basura sa ilalim, ha? Kaya yung konting ulan, makikita mo, nasa critical level agad ang ilog. So, dapat yan dinedredge. So, sisimulan na yung, wala tayong palisiya pala dyan, no? Ang sa atin pala, pag umulan, tsaka lang nagde-dredge. Tingnan mo ngayon, kung kailan maulan, tsaka tayo nagde-dredge. So ngayon, may palisiya ng ipapatupad ng DPWH, MMDA, local government, pati pribadong sektor, para dire-diretso lang ang pag-dredge, hindi yung pagbumaha, tsaka lang maghuhukay. At saka yung mga bantay ilog, may mga ganun ba na? Kasi wala pa rin kadala-dala. Talaga nagtatapon at nagtatapon pa rin sila. Kaya hindi maubos-ubos yung Alam mo, magtatapon sila, babaha. Pag bumaha, kukunin ng gobyerno, papakainin natin. Ganun uli. Tapos babalik lang sila para itapon uli yung basura nila. So, yung isa, natututunan nila na mag-prepare na pag kunwari tumataas na yung tubig, sila lumilikas na ng mga bahay. So, okay na yun. Pero yung part na nagkukos ng baha, hindi pa rin yata natin natututunan na solusyon. Kaya nga after Yes. magbaha, di ba makikita mo dun sa gilid ng Basura. ilog, yung mga nagsabit-sabit na plastic doon. At yun yung senyales na yun yung dahilan kung bakit nagbaha, di ba? Nagbaha. Okay, tuwing masama ang lagay ng panahon, masama rin ang lagay ng mga college students dahil nagre-reklamo po sila sa kawalang abiso umano ng Commission on Higher Education o CHED sa pagsuspindi ng klase. Panawagan nila hindi sila waterproof na kayang sumuong sa matinding buhos ng ulan. Kahapon nga mismo Malacanang pang nagdeklara ng suspension of classes sa college level bandang tanghali at maliban sa ilang kolehiyo at universidad na maagang nagsuspindi ng klase, maraming college students ang naghintay pa rin ng abiso ng CHED at hindi sila mapapauwi kundi lang dahil sa utos ng palasyo. Kaya naman ang Kabataan Party List minungkahing palitan ng sistema ng CHED sa pagkansela ng klase. Sa sistema po ng CHED, automatic suspension ang ipatutupad kapag isinailalim sa signal number 3 ang isang lugar. Pero ayon kay Party List Representative Raymond Palatino, kaligtasan dapat ang isaalang-alang ng CHED para sa mga mag-aaral, maging sa guro at empleyado ng mga kolehiyo. Pero ang CHED nanindigan sa kanilang panuntunan. Pinuna rin ng Kabataan Party List ang kawalan ng Twitter at Facebook account ng CHED para sa mabilis na pagpapakalat ng announcement tuwing masama ang lagay ng panahon. Pero ayon sa CHED, gagawa na rin sila agad ng kanilang Twitter at Facebook account. Pero patuloy pa rin ang kanilang paninindigan na manggagaling ang desisyon ng suspension ng klase sa administrator ng colleges at universities. Ang sistema ng CHED sa pagsuspende ng klase tuwing maulan o may bagyo, bubusisiin natin mamaya kasama si Igan sa Talakayan with Igan. Kasi minsan malakas ang ulan sa Quezon City, sa ibang lugar pala hindi. Hindi masyado, Hindi, yes. oo. Yun ang problema, kaya hinahaya. Dapat ang sisihin nyo yung inyong mga school administrator Actually, din. sila ang dapat may hotline. Di ba? Oo. Sila kayo yung merong dapat tawagan ng mga estudyante. Kasi yung CHED, kung magka-Twitter account man sila, baka lagay lang nila na sa inyong yun din. school organization. Discretion. Discretion ang Yes. Wala rin. Ganun din. Okay, bahagya bumaba na rin po ang level ng tubig sa San Mateo River kaya nagsisiuwian na rin ang ilang pamilya na lumikas doon kahapon. Ang pinakuling balita mula sa San Mateo Rizal, ihati ni Jay Sabale. Jay. Igan ang covered court ng Barangay Banaba dito sa San Mateo Rizal ang nagsisilbi ngayong evacuation center sa ilang residente rito. Lumikas ang mga residente dahil tumaas ang tubig sa San Mateo River kahapon.